isn't about strictness, di ba? It's about guiding your members with heart. Baka nga talaga mukha akong snobber kasi sa experience na yun. Pero they will never define us kasi mas kilala namin yung sarili namin. Ang konfrontasyong gumulat sa lahat. Pwede ko mag-guess, ba't ikaw pa yung mas galit? Oh, eh! Sorry kung natapakan yung pagka-love team nyo. Hindi ako galit sa'yo, kaya nga pumayag sa'yo ngayon eh. Ang mga pagsubok na hinarap ng mga nominado. Gusto ko lang magbati kayo ni Ate Clamila. Ready to go, bro? Gusto ko face-to-face nomination. Gusto ko na malaman. I really want to know na. Maybe I just wanted someone to feel bad na there's a possibility na next week may ako. Emilio at Vince, sa ngayon ay mayroon na kayong naitayong 12 bote. Sigurado na ang 50% ng inyong weekly budget sa puntong ito. May mahalagang offer ako sa inyo. Ang unang offer ay maaari nyo nang isecure ang 50% ng inyong weekly budget. Hindi na kayo magpapatuloy pa sa inyong paggawa ng weekly task. Ang pangalawa kong offer, maaari ninyong ipagpatuloy pa para makuha ang 100% ng inyong weekly budget. 11 bote na lang ang kailangan ninyong patatayuin. Pero kayong mga nominated housemates na lang ang pwedeng gumawa ng weekly task. Sa oras na hindi ninyo naipatayo ang natitirang 11 bote, ang 50% na budget na una ninyong nakuha ay tuluyan na ring mawawala. Matapos marinig ang mga offer ni Kuya, nag-usap muna ang task leaders. Ako leaning towards na take na lang natin yung 50%. Mas okay na mayroon kesa wala. Kasi bro, masyadong malaking sugal yan. Ayoko kasing nagsusugal. Especially na meron na tayo puhunan na pinaghirapan ng mga ibang housemates. Kasi yung mga nominado, masasabi ko, 20% na nagawa ng mga nominado. Good job. Sorry. Akin na. Karamihan talaga ng nakapagtayo ng bote si mga housemates na hindi nominado. Yung mga nominadong duo, wala talaga masyadong abang. So di tayo sure kung magawa natin. Kasi paano kung hindi natin kung ilang oras na yung bigay natin o hanggang sa dulo ng araw. Diba? Lock na lang natin yung 50%. Oo, Paps, feeling ko. Buti sana kung mas konti tayo. Oo. Na parang lahat tayo nakasalali. Hindi, game ako. Pero ayoko yung parang pipili lang tayo para tayo yung parang tayo yung hero. Hindi naman ganun sa totoong buhay, bro. Pipiliin mo dapat yung mas safe ka kesa sugal. Inisip ko po yung mas ikakabuti ng lahat. Siyempre, Kuya, ayaw namin i-sacrifice na totally wala kasi sobrang hirap talaga na walang weekly budget ang mga housemates. Ang laking risk yung tinataya namin. Naniniwala din ako na choose your fight. At sa tingin ko, yun ang pinaka-practical para sa amin. Ikaw mismo, sa sarili mo, hindi ka believe sa kakayanan mo. Mas pinipili mo na lang na mag-settle na lang dun sa mas madali. Hindi naman, Kuya, sa wala akong tiwala sa sarili ko. Iniisip ko lang din talaga kung ano yung mas ikakabuti ng lahat. Sa tingin mo, mas ikabubuti kapag magsesettle kayo sa 50%? Hirap, Kuya. Kasi kung ako lang naman yung hindi makakain, ilalaban ko naman yun eh. Pero madaming housemates na hindi makakain, Kuya eh. Pag hindi namin nagawa,
gusto ko maging matapang sa weekly task na to at tapusin, makuha yung 100%. Pero nagigets ko din kasi si Emilio na kailangan namin maging smart eh. Ayaw namin na wala man lang kaming maiwan para sa kanila. Pero mas malaking may iiwan nyo kapag lumaban pa kayo at hindi ka natakot. Sa labas ba ng aking bahay, Vince? Magsisettle ka na lang sa safe. Hindi naman sa safe ako mag-decide sa labas. Pero kasi pag nasa labas kasi, sarili ko lang yung iniisip ko eh. Dito, 14 na tao yung hindi makakakain kapag hindi namin nagawa. Sa buhay, lagi tayong may choices. It's either we settle for less, for the safe choices, or we achieve and we fight for greatness. Do you want to be remembered as a leader who went for the safe choice? Or as a leader who fights until the end? Ngayon na kinausap niyo ako, kuya, gusto kong lumaban tsaka kunin yung 100% na weekly budget. Isang linggong OA sa tensyon at pagharap sa matatapang na desisyon. Yan nga ang bumalot sa buong bahay nitong mga nakaraang araw. Ang tanong, paano naman kaya haharapin ang nakaka-tense na proseso ng eviction ang mga housemates ngayong gabi? At saan hahantong ang matapang na desisyon na gagawin ng ating weekly task leaders na sina Emilio at Vince? Ilan lang yan sa mga dapat tutukan dito sa third eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition! Hello, Philippines! Hello, world! Live na live tayo ngayon dito sa harap mismo ng bahay ni Kuya para salubungin ang first ever male duo evictees ng edisyong ito. Tama ka dyan, Ate B. Magandang gabi, mga kapuso at mga kapamilya. Grabe! Tumatagos talaga yung tensyon mula sa loob ng bahay ni Kuya papunta rito sa labas. Painit na ng painit ang mga kaganapan, kaya naman tumutok na sa GMA Kapuso Stream, Kapamilya Online Live, GMANetwork.com, I Want TFC, GMA Pinoy TV at TFC para kasama kayo sa kwentuhan ngayong gabi. OA! Ang OA na talaga ng feels dito sa outside world! Wow! Hindi lang dahil sa eviction, pero dahil nandito na for the first time, thank you Lord, this season makakasama natin siya, ang aking miga, Kim Chu! We miss you and Happy we bring you birthday! belated happy birthday! Happy birthday! Thank you so much! What's up, taong bayan? Oh, tada-G, like OMG! Hello, Gabi! Kailan tayo nagsama? Yes, talaga na-miss ko talaga ang tensyon and adrenaline every eviction night. Grabe. Hello, guys! Na-miss ka namin! I miss everyone too, PBB fam! Kaya naman, I know marami kayong opinion at reaksyon sa mga ganaps dito sa loob ng bahay. Kaya naman, i-post nyo na yan. At huwag kalimutan ang hashtag for tonight, ang hashtag PBB Collab Third Duo Eviction. Pero syempre, paalala lang din po sa lahat ng mga viewers na pwede magpahayag ng saloobin without using hurtful words. Yan, let's just spread love and positive vibes, positive energy. Parang chikahan lang namin ni Mavi mamaya sa PBB Collab, the online verse. Yes, samahan nyo kami dyan, guys. Excited na kami sa ating weekly kwentuhan. Pero bago yan, silipin muna natin ang lagay ng botahan as of 5 p.m. Let's go! Let's go! Narito na ang update sa nagaganap na botahan as of 5 p.m. Hatid sa inyo ng Maya. Oh my goodness. Grabe, kanina lang lowest si B. Tama, dikit na dikit ang laban. Pero nagpalit, wag talagang makampante. Hindi talaga ang pwede. lahat ng bumoboto. Correct. Diba, Gabi? Dapat bumoto na kayo mga kapuso at mga kapamilya because at this point, meron na lang kayong 18 minutes left to vote. My God. Yes, ang dami pang pwede
because every vote counts. Pero para sa weekly task ng ating housemates, every bottle counts naman ang usapan. Ano na bang ganap sa patungkol dyan, Ate B? Yes, Kimmy and Gabby, isang matapang na pagsugal nga ang kailangan para makuha ang 100% ng kanilang weekly budget. Pero ano kaya ang magiging final decision ng weekly task leaders? Narito. At sa muling pag-uusap ng task leaders, Kampante ka ba rin sa decision? Feel ko kaya din. 11. Ngayon, parang gusto ko ilaban. Bakit? Ano nagbago sa'yo? Feel ko kaya naman na... Feel ko kaya natin yan eh. Nagbago isip mo? Medyo. Pero... iniisip ko pa din. Sige, pag-isipin mo muna. It's a tough decision, my friend. Yun nga eh. si Emilio hiningi naman ang saloobin ni Dustin. Magre-risk na ako sa isang bagay, bro, na magaling ako. Saan ako magaling? Ako rin. Pero if hindi ko alam, hindi ako magre-risk. Ako rin. Well, not so true actually kasi ako, nag-risk ako sa industry na to kahit wala akong alam. Gets. Pero gusto mo? Oo, gusto ko. Yun din. Gusto ko kasi may alam ka. Hanggang sa si Emilio naman ang kinausap ni Kuya. Mas nangibabaw talaga sa akin ang 50% kahit na hindi 100%. Basta may maibigay. Based dun sa mga nakatayong bote ngayon, halos 75% ay galing po sa mga unnominated duos. Sa pakikinig ko sa iyo ngayon, Emilio, mukhang sanay ka sa pag-calculate sa mga risks. Opo, kuya. Pag may desisyon akong kailangan gawin, I try to look at numbers kasi hindi po sila nagsisinungaling eh. Hindi ba't sa buhay mo ay nakagawa ka na rin ng isang malaking desisyon? Siguro po yung pinakamalaking desisyon na ginawa ko sa buhay ko is yung pagpasok po sa industriya. Kasi bago po ako nasa industriya, nasa corporate po ako, talagang magkaibang mundo po yung pinasukan ko. Pero naisipan ko lang po na tumalon kasi may nagsasabi sa puso ko at sa utak ko na mareregret ko kung hindi ko subukan. Pinagsisihan mo ba, Emilio, yung decision mo na yan? Hindi po, kuya. I think it was the best decision of my life. Even though it was probably the scariest decision I had to make. Babalik tayo ngayon sa pinapapili ko sa inyo ngayon. Is it not worth the leap? Para sa akin po, kuya, hindi po siya worth it kasi iba na po ang nakasalalay dito eh. Hindi lang po ako yung maapektuhan ng desisyon na ito. Kaya, kuya, ang final decision ko ay yung option 1. Kukunin ko na lang po ang 50% para sa housemates. Sagad na ba yung 50? Aren't they worth giving 100%? Of course, kuya, sobrang deserve ng mga housemates ang 100% ko. Pero may mga leader din na alam kung kailan huminto. At sa tingin ko po, kuya, ito na yung time na yon. Posibleng ito na ang huling linggo mo sa loob ng bahay ko. Paano mo gustong maalala ka? Leader na nagtagumpay, pero hindi kailanman nalaman kung gaano pa kalayo ang kaya niyang marating. Pangalawa, ang leader na nabigo, pero buong tapang na lumaban hanggang dulo. O pangatlo, ang leader na nagtagumpay dahil pinili niyang lumaban hanggang dulo.
I will stand by my decision. I choose option 1 because I know in my heart that that aligns with who I am as a person, and I can proudly tell my housemates why I made that decision. I will have no regrets. Sila ang mga nominado ngayong linggo.